Matapos na magbayad ng kanyang mga nagastos gamit ang card, hahapay-hapay ng katawan na lumabas na ng VIP room si Alex. Ang tanging nasa isip ng lalaki ng mga sandaling iyon ay ang umuwi na at tama na. Hindi naman na siya pinigilan ng manager na nauna pang umalis at lumabas sa kanya. Napadaan siya sa VIP room kung nasaan si Catriona at ang bago nitong customer. Ang babaeng kahawig ni Kriza. Bahagyang nakabukas ang pintuan noon kung kaya naman kitang-kita niyang mga nasa loob. Naitabingin na ni Alex ang kanyang ulo. Ilang beses nang sinipat pang mga nasa loob ng kwarto. Malinaw na nakita niyang nakakandong sa mga bisig na isang kilala sa lipunan na tanak ng mayamang lalaki. Tama bang nakikita ko? Sa mga sandaling yun na hinahayaan lang ng babaeng halikan siya nito ng marahan. Napakagaling ng lalaking yon sa paglalaro ng apoy. Nagagawa niyang paunguli ng babaeng karga at yakap sa pamamagitan lang ng mga paghalik nito. Mas naging kamukha pa yun ni Krisa sa anggulo ng pwesto ni Alex kung kaya naman biglang bumugso ang kanyang galit. Sa sobrang kalasingan ni nakalimutan ng lalaki kung nasan siya. Tanging ang dating nobya na lang ang palaging laman ng isipan nito. Kung kaya ang buong akala niya ay ang dating nobya niya ang babaeng nasa loob ng VIP room na yon. Namasanang namumulang mga mata ni Alex, kumulo ng kanyang dugo. Malakas niyang tinadyakan ng pintuan na naging dahilan upang magulat at mapairit ang sinumang nasa loob ng nasabing silid. What the fuck? Malutong na mura ng customer sa loob na napatayo na rin doon si Catriona sa gulat. Marahas na kinwelyuhan ni Alex ang hindi nakakilalang lalaki na pinag-init pa nito ng ulo. Sa kabila alak sa kanyang katawan ni nagawa nitong tawirin ng kanilang pagitan. Inundayan na niya ito ng suntok na tumama sa gilid ng labi na kaagad ng dumugo. Dahil hindi yun napaghandaan ng lalaki, hindi niya niiwasan ang kamao ni Alex na parang matigas na bakal. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong yakapin si Kriza? Hinihingal niyang panduduro sa mukha ng lalaking gulat na gulat kay Alex. Akin lang siya, narinig mo? Sa akin lang ang babaeng yan. Turo niya pa kay Catriona na hindi na makahuma sa gilid. Wala kang karapatan na halikan at lawayan siya. Ano bang pinagsasabi mo? Sino ka? Binayaran ko siya. Kasama siya sa package. Hindi yun pinakinggan na muli na namang sinugod ng lalaki. Gumanti na doon ang lalaking hindi napapayag na madehado sa kanila, lalo at hindi pa siya nalalasing. Sinubukan silang awatin ni Catriona sa pagitan ng kanyang malakas na pag-iyak na humihingi na ng tulong sa mga makakarinig sa kanila doon. Oh my God! Mr. Agente, tama na! Mali nang ginagawa mo! Please lang, tama na! Nangalit ng ngipin ng lalaki sa ginawang yun ni Alex at halatang gigil na siya kay Alex. Walang warning na bigla niya rin itong sinuntok. Puno ng galit ang nakarehistro sa kanyang mga mata. Sira ulo ka, sino ka ba? Bakit ka nanununtok na lang bigla ha? Gago ka, pag-aari mo ba siya? Trabaho mo siya dito, para ano? Para kumita ng perang lulustayin mo ha? Muli itong sumuntok na kahit tinamaan si Alex ay muli lang din itong nakaganti sa lalaki. Batugan ka pala eh, ang laki ng katawan mo, hindi ka magbanat ng buto mo. Akala mo atrasan kita? Hindi nagpatalo si Alex, nakipaghilahan siya ng collar sa lalaki. Nagpalitan pa sila ng suntok. Walang nagawa si Catriona kung hindi ang malakas na umirit na hindi magawang iwan ang dalawa sa loob ng silid. Wala namang pakialam ang mga kalapit silid na tumingin lang tapos ay hinayaan na lang sila ulit. Nagpambuno pa ng katawan ng dalawa, sabayan ng palitan ng suntok sa muka. Ang ilan doon ay sa katawan nila tumatama. Natumba na sila sa sahig ngunit hindi pa rin sila naghihiwalay na dalawa. Tama na, tumigil na kayo, ano ba? Narinig ng manager ang kakaibang ingay ng sigaw ni Catriona at muli na namang lumapit doon upang tingnan kung ano na naman ang kaganapan. Natulala na ito sa kawalan ng makita niya silang nagsusuntukan doon. Hindi lang yon, ang kilala niyang matinong Mr. Agente ang halatang nanguna. Anong nangyari Mr. Agente? Anong ginagawa niyo dito? Akala ko ba'y uuwi na kayo? Nagmistulang bingi ang dalawang lalaki sa kanilang patuloy na paglalaban. Yung tipong kahit na anong gawing sigaw ng manager ay hindi nila marinig. Sa halip ay nagpatuloy lang sila sa pagpapalitan noon. Ano ba, Catriona? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Wala ka bang planong tumawag ng security? Nanginginig ang katawan tumakbo palabas ng silid ang inutosang babae. Nagulantang pa rin sa nangyari. Nung uni nagalinlangan pa siyang iwanan sila doon at baka kung ano pang mangyari.
ngunit hindi siya pwedeng nakatayo lang doon. Habang tinitiis ang pandilat sa kanya ng manager nila. Diyos ko, Master Argente, tama na, awat na. Sinubukan ng manager na paghiwalayin sila, subalit maging siya'y natamaan ng ilang beses na hindi sinasadyang mga suntok. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang mga security guard ng club na kagad silang inawat. Hinawakan nila si Alex dahil ito ang masibang na parang nauulo na asong nakikipaglaban. Pinunasan ng lalaking nakalaban nitong gilid ng kanyang labi na bahagyang dumugo. Ipapatumba kita, tahasang banta nito kay Alex habang nalilisik ang mga mata. Sino ka ba sa akala mo para saktan ang mukhang ito at di kita niyang marungis mong kamao ha? Hindi siya inatrasan ni Alex na sa kabila ng kanyang panggugulo ay siya pang matapang doon. Sige, unahan na lang tayo. Tignan natin kung sinong unang mabubura sa atin sa mundong ito. Pilit na kumawala si Alex na hindi napaghandaan ng mga security guard na kagad na nalingat. Muli na naman silang naglaban doon. Kumalat ang tilamsik ng dugo nilang galing sa kanilang mga kamao. Napatakip na lang ng mukhang manager at si Catriona sa madugong labanang iyon. Hindi na alam ang gagawin doon. Sinubukan ng mga security guard na awatin sila. Ngunit walang may ayaw na magpatalo. Pabayaan niyo sila, titigil din niya sila oras na maubos ng kanilang lakas. Hindi nga doon nagkamali ang manager. Kusang tumigil ang dalawa na wala nang natira pang lakas sa kanila. Ni minsan hindi pa naranasan ng lalaki na kalaban ni Alex ang mapahiya sa publiko. Kung kaya naman kahit na anong pakiusap ng manager, ayaw nito makipag-areglo kay Alex na siya nagpasimuno ng gulo. Hindi nito may tatanggi yun dahil sa malinaw na kuha ng CCTV ng club na yon. Maghanda ka na magtatagal ka sa loob ng selda, ipapakulong kita. Hindi ka ba nahihiyang nagsiselos ka dahil lang sa isang bayarang babae? Dude, natikman na siya ng marami, nalawayan na siya ng buong bayan. Ano pinagsasabi mo na sa'yo lang siya? Nahihibang ka na ba ha? May tama ka na sa utak. Sir, baka naman po pwedeng huwag na natin pang paabutin sa mga pulis. Hindi, kailangan niyang maturuan ng leksyon. Hindi ako magpapaareglo. Kahit anong sabihin ng manager at pigil sa lalaki na kalaban ni Alex, hindi ito mapakiusapan. Tumawag pa rin to ng pulis para ipadakip ang lalaking walang palag na bigla na lang natahimik sa gilid. Narinig niyo? Hindi ako magpapaareglo. Kailangan niyang managot. Anong karapatan niyang basta nalang pumasok sa VIP room na binayaran ko? Anong tingin niya sa sarili? Diyos? Hindi, tuloy ang kaso. Malalim na gabi. Madaling araw na yon, nanatiling nakaupo lang si Alex sa bench na nasa loob ng police station kung saan sila dinala ng mga dumakip na pulis. Kilala siya ng general doon kung kaya naman hindi siya diniretso sa selda. Nasa labas pa rin sila, kaharap ang lalaking nagrereklamo sa kanya. Hindi ba siya ang magiging bayaw ni Atty. Bentacourt? Naulinagan niyang bulong ng isang pulis. Oo, siya nga yun. Bulong lang yun pero parang malakas na dumadagungdong sa tenga ng lalaki. Unti-unti nang nahuhulas ang alak sa katawan niya at naramdaman na niya ang hapti ng mga natamong sugat ng mga suntok. Nagsiselos daw sa babaeng bayaran kaya napalaban. Tsk. Kaya ang hirap magtungo ng ganyang club eh. Baka nahulog na siya doon sa babae. Hindi ba nakulong na siya dati? Singit ni isa pang police officer na sumulyap sa banda ni Alex. Naku, paniguradong malaking gulo yan kapag nakarating sa fiancé niya. Kapatid yun ng famous na si Atty. Bentacourt, hindi ba? Tumango ng kausap nito. Tsak na malalang away ang magaganap. Sa tingin mo, aamin yan? Huli na siya, itatanggi niya pa ba? Malay natin, ang mga ganyang lalaki, hindi aamin hanggat hindi iniihang sa pader. Nagbingi-bingihan lang doon si Alex. Masyadong masakit ang katawan niya para makipag-away pa sa kanila. Wala siyang kailangang ipaliwanag sa mga ito. Binigyan siya ng isang stick na sigarilyo ng general na lumapit sa kanya. Umasta nito doong magkaibigan silang dalawa. Mr. Argente, pangalawang beses mo na itong makukulong ko sakali lang naman. Walang pakialam na sinindihan ni Alex ang sigarilyo sa dalirit kapag daka ay malalim na napabuga ng usok noon. Tiningnan niya ang lalaki na kaaway niya katabi ang nagkukumahog nitong mga abogado. Mr. Argente, ang mga tao sa lugar na to ay makikipagkaibigan dapat sa isang sibilisadong paraan. Bakit kailangan mo makialam? Ang ayos sana ng ating distrito kung walang mga taong kagaya ng ugali mo. Hindi kailangan tumambay ng ating mga kapulisan buong magdamag kung may disiplina ang lahat. Hindi nagsalita si Alex na natiling tikom ang bibig niya. Ni hindi niya nga tinawagan ng ina para papuntahin doon. Kung makukulong siya, hindi makukulong lang siya.
Bukas na lang siya tatawag sa kanila. Hindi niya pwedeng istorbohin ng mga ito dahil alam niyang magpapanik lang sila oras na malamang nasa police station siya. Isa pa, yung itsura niya, magugulat silang duguan siya kaya hindi na lamang. Gusto mo bang tawagan natin si Atty. Bentacourt para tulungan kang lumabas? Patanong na suhestyon ng general na makitang walang pakialam si Alex kung anong mangyayari sa kanya. Ayaw man tumanggi ni Alex pero bigla niyang naalala na si Nick nga pala ay kasama ni Krisa sa mga oras na yon. Siguradong sasama ang loob niya kung gigisingin niya to. O kung hindi naman ay may istorbo niyang dalawa sa kung anong makamundong ginagawa nila. Naikuyom niya ng kamao. Bumuga siya ng usok na sigarilyo. Bahagyang kumalma na kanya ng nerves niya na galit kanina. Yun na lang ang choice na meron ka dahil ayaw mo namang ipaalam ito sa pamilya mo, hindi ba? Tahimik pa rin si Alex. Hindi niya alam kung tatango ba siya sa general bilang pagsang-ayon o iiling. Mr. Agente, wala akong masamang sinasabi tungkol sa'yo. May malasakit pa nga ako sa'yo eh. Bilang malapit ka ng maging bahagi ng pamilyang Bentacourt, hindi ba dapat ay nag-iingat ka na sa bawat galaw mo? Alam mo naman kung gaano ka-impluwensya ang kanilang pamilya. Iniingatan mo sana ang tiwalang binigay nila sa'yo. Huwag mong sayangin ang lahat. Ang mga ganitong klaseng pagkakamali naman ay may kapatawaran. Sabihin mo na lang na misunderstanding ang mga nangyari. Maunawain naman si Atty. Bentacourt. Pihadong pagbibigyan ka noon, tapos agad ang problema mo. Tama ako. Hindi ba't yun naman ang pangarap niya noon? Ang magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan. Bakit nawawala siya sa focus ngayon? Bakit palaging si Krisa na lang ang iniisip niya? Si Krisa na nagawa niyang isakripisyo. Matapos na makuha niyang tiwala at loob ng unikaihan ng pamilya Bentacourt. Ang dami niyang solidong dahilan pero nang dahil lang sa alak, nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Humitit siya ng matindi sa sigarilyo at kapag daka ay binuga niya yung muli. Kayong bahala, sige tawagan niyo. Napanganga na ang lalaking nakalaban niya sa mga narinig sa kanilang pag-uusap. Doon lang napagtanto nito na hindi pala basta ang identity ng lalaking nakasuntukan niya. May sinasabi rin pala ito sa lipunan. Shit! Malakas ng sigaw ng lalaking kalaban ni Alex. Yung totoo, may sakit ka ba sa utak? Tayo na nitong namewang sabay turo kay Alex. Hindi pa ito nakontento doon. Ginulo pa nitong buhok. Ang ganda-ganda na ng fiancé mo na anak palang babae ng mga Bentacourt. Pero nagagawa mo pang magtungo ng club at gumamit ng ibang babae. Ipagpapalit mo siya doon sa babaeng bayaran na natikman na ng bayan. What the hell are you thinking, dude? Gumising ka nga, idilat mong mga mata mo. Nang mga sandaling iyon ay ilang minuto pa lang nakatatapos lang ulit na magniig ni Nick at Krisa. Pandalas pang paghingal ng dalaga. Mababakas na sa mukha niyang pagod ngunit kay Nick ay parang hindi pa rin yun sapat. Napagod man siya ngunit ilang minuto lang ay wala na yun kaagad. Inaliko na ng binata ang kanyang isang braso sa bewang ng dalaga na marahang ipinikit ng mga mata. Habang ninanam na ang malakas sa pagtibok ng kanyang private part, pinatong pa nitong baba sa balikat ng dalaga matapos na ilang beses halikan ng pisngi nitong may bakas pa ng ilang butil ng kanilang pawis. Hindi na matagalan pa ni Krisa. Tama ng yakap at halik, Nick. Lumayo ka sa akin, ang lagkit ko. Hindi ako makakatulog ng ganito, maliligo ako. Anunsyo pa ni Krisa sa pag-aakalang tatantanan siya ng binata, oras na sabihin niyang bagay na yon. Lumawak pang ngiti ni Nick. Sobrang na-amaze na siya sa reaksyong pinapakita nito sa kanya. Sige, sabay na tayo? Kwelang tanong nito, kinadilat ng mga mata ng dalaga. Anong sabay ang pinagsasabi nito? Hindi yun maaari. Napaawang pambibig ni Krisa na parang nagtanong lang ito sa kanya kung anong gusto niyang ulam. Kung siyang masusunod, gusto niya na ba itong makakasabay? Parang hindi niya kaya. Nakakahiya kaya. Bukod doon ay paniguradong may milagro na namang mangyayari. Hindi naman sa ayaw niya, pero gulping-gulpi pang perlas niya. Parang ayaw niya naman tong pagpahingahin na. Ano sa tingin mo, Chris? Pwede kong hilurin ang likod mo. Nai-imagine pa lang ni kakaibang hilakpot ng bumabalot sa kanyang kalamnan. Promise, wala akong ibang gagawin sa'yo. Papaliguan lang natin ang isa't isa. Nilapit pa ng ubugadong labi niya sa tenga ni Krisa. Mahinang napahagikik na doon ng dalaga na nakiliti na sa init ng hininga nitong dala. Nanggigil pa sa kanya si Nick nang makitang light pick ang earlobes ng dalagang may maiksing hibla ng buhok na para sa kanya ay mas nakakalakas ng sex appeal ni Krisa. Hindi na napigilan ni Nick ang sarili. Hinaplos na niya yun gamit ang daliri niya kung saan muling na-trigger ang kaharutan sa katawan ng dalaga. Isang beses lang yun. Nang makita ni Krisa na muli niyang uulitin yon ay mabilis niyang kinuha ang comforter at binalot na doon ang buo niyang katawan.
Ginawa niya yun upang mas makahinga sa pagod na dala ng exercise nila ni Nick. Dahil oras na muli siyang hawakan nito, paniguradong hindi na naman siya matatanggihan. Nahihiya ka pa sa akin? Kunwari ka pa dyan eh. Niyakap na siya ni Nick kahit nakabalot sa kumot ang katawan. Pilit niyang tinanggal yun upang makita ang tinatagong katawan ni Chris ang hindi naman pinayagan ng dalaga. Gusto niyang banata na naman to ng mga sandaling yun. Kahit pa alam niyang magang-magapat, pulang-pula pang kabugbog ang masikip nitong lagusan. Bitawan mo ko, gusto ko na munang maligo. Ang lagkit na ng katawan ko. Irit na doon ni Krisa na siyang-siya. Okay lang, hindi mo naman kailangan maligo. Malamig, anong oras na oh? Pigil sa kanya ni Nick habang pilit na hinihila, palis sa katawan niyang comforter. Ang bango-bango mo pa rin naman kahit hindi ka maligo eh. May hot shower naman, katwiran ng dalagang hindi pinansin ang huling sinabi nito. Pagaklang na tinawanan siya ni Nick na natiling nakayaka pa rin sa kanya, yung tipong ayaw nitong pumayag na makawala siya. Siya nang kusang sumuko na hindi niya matanggal ang kumot sa katawan ni Krisa. Natatakot ka ba? Bakit? Para ka namang sira. Nguso ni Nick na hinihuli ng mga mata ng dalaga. Ilang beses na natin tong ginagawa, ngayon ka pa ba magkakaganyan? Masarap naman hindi ba? Huwag kang magsisinungaling, lalo pang nagpumiglas doon si Chris ang hiyang-hiya na sa mga pinagsasabi ng abogado. Hindi niya na matikang pangbubuli ni Nick sa kanya ngunit wala siyang magawa dahil sa higpit ng pagkakayakap nito. Lalo lang tuloy siyang nag-init dahil kahit na may nakapatong na comforter sa kanyang hubad na katawan, daman niyang bawat haplos ng mga daliri ng binata sa kanyang katawan. Parang may kakaibang hatid ng init na yun sa kanya. Nick, bibilang ako ng 3. 1, bitawan mo ko sabi. Kahit na magbilang ka pa dyan hanggang 100, lalo pang hinigpitan niyo ni Nick, ngunit ilang sandali pa'y binitawan na rin siya ng binata nang makitang napipiko na si Krisa sa kanyang ginagawa. Baka mamaya tuluyan na itong magalit at hindi na siya nito pagbigyan kapag muli pa siyang humiling. Hinawi niya ng ilang hibla ng buhok ng dalaga na dumikit sa kanyang muka, dala na nalalagkit niyang pawis sa kabila ng malakas na buga ng aircon sa silid. Hinalikan niyang noon ito at kapag dakay-kusang binitawan ng katawan ni Krisa, tumayo na rin siya upang umahon ng kama. Naalantad na doon ang hubad niyang katawan na pasimpleng tinitigan ni Krisa na hindi nito napapansin. Parang may magnet ang balat nitong hinahabol ng tingin ng dalaga. Napaiwas na siya ng tingin nang bigla na siya nitong lingunin. Ireredy ko ng panligo mo. Malambing nitong saad na ngumiti pa sa kanya ng malapad. Pumasok to ng banyo at ilang sandali pa'y narinig na niyang malakas na lagaslas ng tubig doon. Nang lumipas ang 5 minuto'y lumabas na rin doon si Nick. Mahigpit niyang niyakap si Chris ang nakabalot ng katawan ngayon ng bathrobe at hindi na sa kumot. Pulang-pulang mukha na parang sa bagong lutong hipon. Okay na ang. Mabilis lang ako maliligo. Huwag ka na sumabay. Pagkatapos ko, ikaw naman. Agaw ni Chris sa salita niya. Hindi na siya doon pinilit pa ni Nick dahil alam niyang magtatalo lang silang dalawa. Habang nasa banyong dalaga, naligo na rin si Nick sa labas ng shower room ng silid niya. Pagbalik ng silid ay nasa banyo pa rin si Krisa. Napail na lang siya habang may nakakalokong ngiti na naman na nakapaskil sa kanyang labi. Akala ko ba mabilis lang, tapos na ako't lahat naroon pa rin siya sa loob. Bulong-bulong niya na sa sarili. Naupo ng abogado sa kama at sinandal ng likod sa headboard noon. Wala pa rin siyang saplot sa katawan maliban sa bathrobe na kanyang ginamit nang patuyo ng mga excess na tubig sa katawan. Nagsindi na siya ng sigarilyo, hindi alintanang ilang paalala ni Krisa tungkol sa bagay na yon. Halata sa kanyang mukha ang pagiging relax at walang anumang iniisip na problema. Dahan-dahan niyang binuga ang usok noon. Patapos nang hinahawakan niya kaso kung kaya naman, hindi niya mapigilang maging masaya dahil palagi na siyang sa bahay uuwi at matutulog. Ibig lang sabihin noon, ay palagi niyang mayayakap ang dalaga sa kanyang pagtulog. Makakasama na niya na matagal si Chris at syempre, magagawa na nilang dalawang gusto nila anumang oras. Ang sarap namang reward noon pagkatapos ng buong araw kong trabaho. Napalingon na siya sa gilid ng bedside table na magring ang kanyang cellphone. Nangunot ng kanyang noo sabay tanong sa isipan kung sinong tatawag sa kanya ng ganong oras. Sinabihan naman niyang sekretary na anuman ang problema, huwag siyang istorbohin kung kaya alam niyang hindi yun ang gagawa ng bagay na to. Nilagay niyang stick na sigarilyo sa pagitan ng labi. Pinindot niya ng answer button at tinapat yun sa tenga. Attorney Bentacourt speaking. Hi attorney, pasensya na kung naistorbo kita ng ganitong oras. Mabuti naman at gising ka pa. Si General Ponce to. May reklamo kami dito para sa future brother-in-law mo. Kung hindi sa'yo nakakaabala, pwede ka bang pumunta?
Mahabang litanya ng pamilyar na boses ng general sa isang police station sa kanilang lugar. Dumilim ang mukha ni Nick nang marinig kung tungkol saan iyon. Hindi niya alam kung bakit gagawa-gawa ng gulong lalaki tapos siyang aabalahin nito. Hindi maalis sa kanyang isipan na baka sinasadya niya yon. Aba, ay ang galing naman talaga na sa dami ng taong pwedeng tawagan, siya pa talagang naisipan itong istorbohin. Napabuga pa ng usok ng sigarilyo si Nick. Feeling niya nagbalik ang stress. Wala siyang planong puntahan ng lalaking yon kahit na anong mangyari. Kahit na lumuha pa to ng dugo sa kanya na paulit-ulit na pakiusap sa kanya. Sa ganitong oras, gusto niyo akong pumunta dyan? Pinagloloko niyo ba ako? Kung pwede lang naman, attorney. Hindi ako ang guardian ni Alex Argente, kaya bakit akong inistorbo niyo? Anong tingin niyo sa kanya? Taga-ayos ng gulo? Tagaligpit ng kalat niya matapos na gawin niyon? No way. Bahagya natigilan ng general. Hindi na alam kung anong sasabihin sa abogado. Mukhang nagalit yata to sa kanyang sinabi. Tiningnan niya si Alex na nakatingin na rin ngayon sa kanya dahil bahagya niyang inilay yung telepono sa kanyang tenga. Kulang na lang kasi mabasagan siya ng eardrum sa ginawang pagsigaw ng abogado. Napaaway sa kalabang magiging bayaw mo, Attorney Bentacourt, dahil sa sobrang selos. Kung hindi ka makakapunta, wala kami ibang choice kung hindi tawagan ng fiancé niya na kapatid mo para siya maglinis nito. Huling resort na saad ng general. Hindi yon threat pero parang ganun na nga. Alam nito na mahal niya si Nati eh. Ano sa palagay mo, Attorney Bentacourt? Siya na lang bang tawagin ko at papuntahin dito ngayon sa istasyon? Natahimik si Nick. Oras na sinating pumunta doon, malamang siya pa rin ang tatawagan nito para ayusin to ng tahimik. Tinanggal niya ng sigarilyo sa bibig, pikon niyang pinatayin sa ashtray na malapit. Umigting ng kanyang panga. Parang wala siyang choice kung hindi pumunta at magpakita sa kanila upang isaalang-alang si Nati. Attorney Bentacourt, nariyan pa ba kayo? Sa kabilang banday pinapakaramdamang mabuti ng General Ponce kung may sasabihin bang abogado. Alam niyang naroon pa to. Hindi pa nito binababa ang tawag sa kanya dahil narinig niya ang malalim nitong paghinga. Si Alex ba ang nagsabing tawagan mo ko? Napaawang ng bibig ng General Ponce. Baka sa lalaki naman itong magalit. Ganun pa man hinayaan na lang niya yon. Hindi na siya nagabala pa mag-explain ng kanyang sarili. Hindi komportable para sa kanyang makialam sa problema ng pamilya ng iba kaya ngumiti na lang siya kahit hindi nito yun nakikita. Aaminin na niyang totoo. Actually, Attorney Bentacourt, sige pupunta ako. Nick hung up the phone, got up and changed his clothes. Matapos noon ay kumatok siya sa glass door ng banyo ng ilang beses upang magpaalam kay Krisa. Baka kasi hanapin siya nito paglabas oras na basta na lang siyang umalis. Chris, lalabas lang ako saglit para may asikasuhin. Mauna ka nang matulog at wag mo na akong hintayin. Hindi napigilan ni Chris ang bahagyang pagkadismaya. Aalis siya? Kung ganun sana naman siya pupunta ng ganitong oras. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong umalis. Dapat pala nagsabay na silang maligo. Promise, saglit na saglit lang akong mawawala. Babalik din ako kagad. Nahuhulaan na ni Nick ang nasa isip ni Krisa nang hindi to sumagot sa sinabi niya. Binuksan na niya ang pinto't pumasok na doon. Paskwat siyang naupo sa gilid ng bathtub kung saan nakababad ang hubad na katawan ng dalaga. Inabot ng mga palad niyang magkabilang pisngi ni Krisa at bahagyang pinisil-pisil yon. Kinapula na ito ng mukha ng dalaga. Hinawakan ni Chris ang braso niya para tanggalin na yon sa kanyang mukha. Trabahong pupuntahan ko, huwag kang mag-alala, babalik din naman ako kaagad. Ulit ni Nick sa sinabi kanina. Nagatubili si Chris na napakawalan siya. Baka sa mga mata niya na ayaw niya itong payagan. Niyakap na niya sa leg ng binatang dalawang braso at matapang na hinalikan to sa kanyang labi. Masuyong ginantihan naman yun ni Nick na hindi na nagulat sa mga ganong klaseng reaksyon ng dalaga. Patuloy na lumalalim ang halikan nilang iyon. Kakapalit ko pa lang ng damit, binasa mo na naman agad. Dapat hindi mo na ako nagdamit. Reklamo ni Nick nang makita niyang ilang tilamsik ng butil ng tubig sa kanyang suot na damit. Promise, saglit lang ako mawawala. Marahat pa nitong pinindot ang tungki ng ilong ni Krisa na kagad namang namula. Parang bata itong ayaw magpaiwan sa lugar na yon, ngunit wala naman siyang ibang magagawa dahil ika nga ni Nick, sa trabaho niya yon. Aalis na ako, hindi rin ako magtatagal pero wag mo na akong hintayin. Matulog ka na. Gigisingin na lang kita. Makahulog ang wika pa ng binata na kumindat pa kay Krisa na kunwaring sinimangutan lang siya. Walang nagawang dalaga kung hindi ang tanawin lang ang bulto ng abogadong umalis na sa loob ng banyo. Ingat, sadyang hindi man lang nito narinig, nagtungo kagad sa police station na sinabi ni General Ponce si Nick. Sa pintuan pa lang isinalubong na siya nito. Seryosong mukhang pinakita niya,
Kailangang makita nila kung gaano siya nainis na biglang naistorbo ngayon. Attorney Bentacourt, pasensya na talaga sa storbo ng ganitong oras. Itinaas ni Nick ang isang kamay para patigilin itong magsalita. Hindi na nito kailangang mag-explain. Alas 4 ng madaling araw, dapat sa mga sandaling ito ay alam mong tulog na ako o kung hindi naman ay busy ako sa ibang bagay. Kung hindi lang may involve ang kapatid ko, nung kang pupunta ako sa lugar na to. Ayaw ka sana naming istorbohin, kaso tong si Mr. Alex Sargente. Ayaw namang tawagan ng pamilya niya. Hindi naman pwedeng. Muling tinaas ni Nick ang isa niyang palad. Ayaw na niya makarinig ng mga excuses dito dahil naiinis lang siya. Sa halip na si Chris ang hinihintay niyang lumabas ng banyo, naroon siya sa istasyon at ibang inaasikaso niya.